Isang rasyonal na pamamaraan upang patunayan ang pag-iral ng Diyos. Nais mo bang alamin kung bakit sa lahat ng mga sibilisasyon at panahon ang paniniwala sa Diyos ay patuloy na nanatili? Bakit bawat tao sa kalaliman ng kanyang puso ay naghahanap ng kahulugan na lampas sa material na mundo? Ang paniniwala sa Diyos ay hindi isang bagay na ipinipilit. Ito ay likas. Mula pa sa simula ng panahon, ang mga tao ay natural na nahihirang patungo sa isang mas mataas na kapangyarihan. Maging ang mga sinaunang pilosopo tulad ni Plato at Aristotle ay nagtapos na ang isang kataas-taasang nilalang ay dapat umiiral. Ang mga siyentipikong pag-aaral ay nagpapakita na ang isipan ng tao ay likas na naniniwala sa Diyos. Ang kawalan ng pananampalataya, sa katunayan, ay hindi likas. Ito ay laban sa mismong disenyo ng ating mga isipan at puso. Sa mga sandali ng matinding pagsubok, kahit ang mga tumatanggi sa Diyos ay tumatawag sa isang mas mataas na kapangyarihan. Napansin mo ba kung paano, kapag nahaharap sa kamatayan o sakuna, ang mga tao ay instinctively humihingi ng tulong? Inilarawan ng Quran ang fenomenong ito. Si Faraon, na buong buhay ay tumanggi sa Diyos, ay nagpahayag ng kanyang paniniwala sa Diyos sa sandali ng kanyang paglubog sa dagat. Ngunit sa puntong iyon, huli na. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay may dahilan. Ang isang larawan ay may pintor, ang isang gusali ay may tagapagtayo. Ang universo sa lahat ng kanyang komplikasyon ay tiyak na may tagalikha. Maging ang teorya ng Big Bang na nagpapaliwanag ng pagpapalawak ng universo ay hindi nasasagot. Sino ang nagdulot ng Big Bang? Saan nanggaling ang orihinal na materya? Maari bang magmula ang isang pagsabog ng perpektong kaayusan? Maari bang magdulot ang isang buhawi ng isang matayog na gusali? Ngunit ang ating universo ay itinayo sa mga tiyak na batas, matematikal na perpeksyon na maingat na inihanda para sa buhay. Ang ating planeta ay tamang-tama, perpekto ang posisyon mula sa araw at may atmosfera na sumusuporta sa buhay. Ang ganitong kasinupan ay hindi maaaring nagkataon lamang. Ito ay tumutukoy sa isang matalinong tagapagdisenyo. Kung wala ang Diyos, wala ring ganap na moralidad. Ngunit alam natin sa kaibuturan ng ating mga puso, dapat ay may katarungan. Ang bawat lipunan ay nagpaparusa sa krimen at pinapahalagahan ang kabutihan. Ngunit paano naman ang mga hindi napaparusahan na kalupitan sa mundong ito? Kung ang buhay na ito lamang ang mayroon tayo, magiging makatarungan ba ito? Makakaligtas ba ang mga mapang-api sa katarungan? Ang pag-iral ng Diyos ay tinitiyak na ang tunay na katarungan ay ipapataw sa buhay na ito o sa susunod. Nagpadala ang Diyos ng mga propeta na may mga himala, hindi bilang mga pakana, kundi bilang patunay ng kanyang pag-iral. Ang Quran mismo ay nananatiling isang hindi matitinag na lingwistikal at siyentipikong himala na iningatan ng mahigit 1,400 taon. Sa kabila ng mga hamon, wala ni isa mang nakapaggaya ng kanyang lingwistikal na kahusayan. Isang himala na tumitibay sa paglipas ng panahon. Ang universo ay ipinapaabot ang katotohanan ng kanyang tagalikha. Ang mga palatandaan ay naroroon para sa mga nagnanais makita. Buksan ang iyong puso, magmuni-muni, at hanapin ang isa na lumikha sa iyo. Mag-explore, magmuni-muni, manampalataya.